Mga kababayan, pakinggan po natin itong pinagsasabi dito ng isang DDS na ito. Para po sa akin, napakasama naman. Pakinggan natin at atin pong pag-usapan. Mga kababayan, flash report tayo. Makinig ang lahat, makinig ang lahat. This is it. Karma is real. This is it. Karma is real. Magtago na kayong mga banghag. Ang amo nyo sinugod ngayon sa hospital, sa San Miguel Hospital. Emergency. So, di ba? Nangyayari na ang mga sinasabi ko. Di ba, mga banghag? So, magtago na kayo sa mga lungga nyo. Dahil ang amo nyo ngayon ay nasa critical. Di ba? Sabi ko sa inyo ayaw nyo maniwala di ba? Times come na, di ba? So ngayon, nasa huli ang pagsisisi. No, nasa amin pa rin ang huling halakhak. So ngayon, iiyak kayo ng dugo. Magtago na kayo. Ayun mga kababayan, alam nyo, yung video niyan, if I'm not mistaken, that was 1 week ago or a little less than 2 weeks ago. Pero ano yung pinagsasabi niya dito? Mga kababayan, ano yung pinagsasabi niya dito na nasa critical na kalagayan? Kilala natin kung sino tinutukoy niya. Si PBBM, mga kababayan. Yan po yung narrative nila noon at hanggang ngayon, yan yung narrative nila. Anong pinagsasabi niyan na nasa critical na? Magtago na raw tayo. Karma is real. No? Anong pinagsasabi niyan? Wala naman pong ganyang nangyari na sinugod sa hospital or nasa critical na kondisyon. Kamakailan lang recently nag-inaugurate or nagbukas or nagpasinaya ng bagong gawang tulay ang Pangulo. No? At marami siyang naging activity. So bakit ganito tong mga to? Mga kababayan niya po kasi ay hindi biro na nagsasabi na critical condition ang Pangulo, si PBBM. Yung mga tao, kapag naniwala sa kanya, maaaring magkaroon tayo ng destabilized government. No? Dapat talaga itong mga ito ay ina-actionan at binibigyan ng leksyon. Dahil napakalaking bagay po, no? Kung ikaw ay magpapakalat ng kasinungalingan patungkol sa Pangulo. Kung yan sa North Korea nangyari or sa ibang bansa, sa China, sa USA, baka yan po ay pinadampot at pinagpaliwanag. Pero kasi dito sa bansa natin masyado kasing lenient parang masyadong mabait yung ating batas, no? Akalain mo, critical condition daw po si PBBM, pero andyan naman yung Pangulo. Wala namang nangyaring ganyan. Na nakarma daw tayo at magtago na tayo. Rinig niyo po yung mga pinagsasabi niya. Kaya minsan, hindi ko rin maintindihan kagaya ng kahapon, yung binahagi ko sa inyong video na may nag-abot daw ng powdery substance kay Pangulong Bongbong Marcos, no? Pin yun, pinakita ko sa yung screenshot. Nagtataka lang ako, bakit po pinapayagan ng Presidential Security Group na may ganun-ganun na lamang na mag-abot ng kahit anong bagay sa Pangulo. Siyempre yung Pangulo, wala nang magagawa kundi tanggapin yung inaabot sa kanya. Paano kung may mag-set up sa kanya na may mag-abot ng kahit ano na illegal, no? Tapos may nagbibideo, may nagpipicture, may nagkakamera, di na set up siya, di nagpupunyagi na naman, nagpepiesta na naman ang mga DDS at mga gustong patasikin siya. Kaya, nagtataka ako, bakit ganong kaluag ang Presidential Security Group? Na okay lang yung may mga lumalapit, nagpapapicture, okay lang yun Pero sana, tignan din nila yung mga lumalapit at nagpapapicture na may basta-basta inaabot sa Pangulo. Alam natin, uulitin ko, lilinawin ko, yung inabot ay PIN. Walang masama po dun sa pag-abot. Pero, ito po ay nagpapakita na ay maluwag pala ang security ng Pangulo. So yung mga masasama at maiitim ang iniisip at may binabalak na siraan ng Pangulo, maaring lumapit na lamang basta-basta sa Pangulo at mag-abot ng kung ano-ano at videohan, picturean para palabasin na may ginagawang illegal ang Pangulo. At nagtataka ako, bakit hindi nila naiisip yon? Bakit tayong mga ordinaryong Pilipino ay naiisip yon? Bakit ganun sila kaluag? So buti na lang talaga na PIN lang yung inabot sa kanya. Wala pong masamang intensyon yung mama na nag-abot ng PIN kay PBBM. No? Gusto lang niyang bigyan ng PIN kasi yung po yung business niya. Siguro souvenir or talagang sa kanya nagpagawa yung Partido Federal ng PIN nila, no? Kaya naman inabot niya kay PBBM. Pero dapat sa totoo lang kahit ganon, hindi pa rin pinapayagan yun Dahil mamaya,
Yung iba, magkaroon ng idea. Ito, inuulit ko, magkaroon ng idea. Baka mamaya, bigla na lang maitusok sa Pangulo, no? Siguro dapat, mas higpitan nila yung security group dahil hindi po natin alam ang takbo ng utak ng mga tao. Itong mga ito, nangangarap na sila na ang Pangulo ay sinugod sa ospital, nasa critical na kondisyon. Hindi naman po sa nagiging paranoid tayo or nagja-jump sa conclusion, no? Pero pwede silang mag-isip ng kahit ano. Hindi ko sinasabing siya personally, no? Wala po akong intensyon na sabihin na may masasama silang balak. Pero yung mga tao na nakakapag-isip ng ganyan, maaring gumawa ng mga bagay-bagay para yung kanilang pangarap, yung kanilang yung produkto ng kanilang imahinasyon ay maging makatotohanan. And dapat ganun katalino or ganun ka-advance mag-isip ang Presidential Security Group. Itong mga taong ito, nangangarap na sinugod sa hospital or nasa critical condition ng Pangulo kasi yun na lamang ang kanilang kayang gawin kasi nga hindi nila mapatalsik. So, ang nagiging parang pag-asa na lang nila is magkasakit or may mangyari sa kalusugan or sa physical aspect ng Pangulo na hindi na siya makakapagtrabaho. Nang sa ganon, sila na po ang mamayagpag at maupo sa kapangyarihan. Yan na lang po yung kaya nilang gawin, ang mangarap ng gising. Pero sinasabi ko sa inyo, hindi naman sa pinagbibintangan ko sila, no? Sinasabi ko lang na maaaring yung mga tao na may mga ganyang pag-iisip ay maaaring gumawa ng paraan para yung kanilang imahinasyon ay maging realidad. No? Yung produkto ng kanilang imahinasyon ay maging realidad. Kaya dapat ang Presidential Security Group, siguro naman matatalino kayo. Maging advance kayo mag-isip, i-anticipate nyo yung pwedeng mangyari. Kasi may mga tao pala na basta-basta na lamang nakakapag-abot ng mga bagay-bagay sa Pangulo. Siguro dapat i-restrict nyo yun at i-limit nyo yun. Okay, yung mga nagpapapicture, malapit, nakikipagkamay, okay yun. Pero sana tignan nyo rin, maging alerto at vigilante ang PSG. Tignan nyo rin kung anong hawak ng mga tao. Again, yung mama na nag-abot ng pin kay PBBM, wala po akong nakikitang masama na ginawa niya. Wala po siyang masamang intensyon. Pero, yung mga masasamang tao na nakapanood nun at ginawang malisyoso ng mga troll at ng mga DDS, maaari silang magkaroon ng idea sa pangyayaring iyon na magkaroon sila ng paraan para makalapit sa Pangulo at gawin ang gusto nilang gawin or i-set up ang Pangulo. Mga kababayan, sana naman maging matalino po, ang mga taong nakapaligid sa Pangulo at sa palasyo. At sa mga DDS, tigil-tigilan nyo na yung pagpapakalat ng ganyan na nasa critical na kondisyon ng Pangulo. Pag napikon ang otoridad, at ang Presidential Security Group sa inyo, baka mamaya ipa-aresto kayo, ipatawag kayo sa palasyo at pagpaliwanagin kayo dahil maling-mali ang ginagawa nyo. Parang nagiging threat na yan sa national security, yung pagpapakalat nyo ng kasinungalingan. Kung ako lang masusunod, kung ako presidente, ipapakulong ko yung mga yan. Dahil hindi tama yung ginagawa nila. Kung ako yung presidente, ipapakulong ko sila. No? Kaya minsan, hindi rin po tama yung pagiging sobrang bait, At saka talagang parang pinababayaan lang kasi may aabuso at merong mamimihasa. Ayun lang mga kababayan, Gusto ko lang mag-raise ng awareness mga DDS. Tantanan nyo na yung mga ganyang estilo nyo. Hindi yan nakakatulong sa inyo. Lalo kayong nilalayuan ng mga tao, lalo kayong lulubog, lalo kayong mawawalan ng suporta. So yun lamang mga kababayan, maraming pong salamat sa panonood. Sana po'y malike nyo ang video, nakakatulong po yun sa video natin at makapag-comment kayo at magkita-kita po tayo sa susunod kong video. Salamat po.